Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin matatrain ang ating brain para ma-stop ang anxiety. Unang-una guys ay ang meditation. Meditation isa sa mga way na ginagawa ng mga taong may anxiety or kahit ng mga taong walang anxiety, ginagawa ang meditation para ma-relax ang isip. Unang-una dyan guys, kung manonood kayo ng mga video ng mga nagme-meditate or yung mga nakaranas na dyan na magkaroon ng meditation and yoga, napakaganda ito guys para ma-relax yung isip natin. Kasi yun yung pinaka kailangan natin gawin talaga kung paano natin marirelax yung isip. Actually guys, kahit na minsan nag-iisa ka, hindi pa rin ma-relax yung isip natin kasi nasanay na tayo nag-iisip lagi, lalo na yung mga taong may anxiety. So, one way is yung meditation. Meditation actually reduces stress. Kaya, ang meditation, pinapractice yan ng mga inhaling exhale, mag-concentrate ka, pumunta ka sa isang lugar na tahimik at dun ka mag-meditate. And then, the next one is learning a new skills. Ibig sabihin, guys, matuto tayong mag-discover kung ano pa yung mga talents natin, ano pa yung mga pwede nating kahiligan, para magkaroon tayo ng pagkakaabalahan, para yung isip natin magkaroon ng relax time, except doon sa pag-iisip natin, para ma-overcome natin yung pag-overthink. Learning new skills is good also para ma-discover natin kung ano pa yung mga talents natin. At the same time, magkakaroon tayo ng mas kabibisihang time para sa sarili natin. And the next one is changing our thoughts pattern. Ibig sabihin, matuto tayong ibahin natin yung mga technique kung paano tayo, instead of mag-iisip tayo ng mahaba, mag-iisip tayo ng marami, mag-iisip tayo ng iba-ibang paraan kung paano natin ma-overcome ang anxiety or paano natin gawin ang isang bagay sa pang-araw-araw. Kailangan magkaroon tayo guys ng changing patterns ng pag-iisip. Magkaroon tayo ng ano ba yung mga kinakailangan kong gawin muna, priority, ano yung kailangan ko munang unahin, yung mga yon. And the next one is yung physical exercise. Physical exercise is very important sa mga taong nakararanas ng anxiety, depression at sa mga may trauma. Because physical exercise can also enhance your brain to relax and less stress. Ibig sabihin, pag active kasi yung body natin, nare-relax yung isip natin. So, we're focusing more on sa exercise, pag-exercise natin, o pagkakaroon natin ng magandang pangangatawan. And the next one is studying something new. Ibig sabihin, magkakaroon din tayo ng pagdi-discover ng mga bagay-bagay na mga bago na hindi lang sa mga alam natin o nalalaman natin. So, while you're studying your new things, something new in your life, you learn more. Natututo ka sa mga bagay na hindi mo alam, and then nakaka-discover ka pa ng mga bagay na pwede mong gawin sa sarili mo. And the next one is doing challenging brain activities. Meron tayo guys mga online how you train your brain more and you can have more activities. Kagaya sa akin, ang ginagamit ko guys, yung mga puzzle online. Meron din ako mga books also. You can also use your puzzle. Pwede kang magkaroon ng mga technique sa pwede kang magkaroon ng mga games, activities, anything na pwede mong gawin. Sa mga taong mahilig sa music, you can always explore some other stuff. You can play guitar, you can play piano, you can even like do your activities at home like dancing, etc. So, pwede nyong gawin yun guys. And then the next one is working on recall and memory. Magandang exercise yun guys sa mga taong medyo nagkakaroon ng problema or nakakalimot. Minsan guys, sa mga taong merong anxiety and depression, nagkakaroon sila ng forgetfulness.
Ibig sabihin, may mga bagay na minsan, hindi ko nagawa. Kasi nakafocus tayo na yung mga taong na-stress. Kahit sa mga taong ordinary lang na na-stress, nagkakaroon sila ng forgetfulness. Nagiging makakalimutin sila. So, one way to enhance your brain is to working on recall or your memory. Para mag-isip tayo ng mga bagay na maganda. Tapos, i-recall natin sa isip natin. Yung mga sunod-sunod na nangyari. Kung nare-retain pa sa isip mo yung mga nangyari before, magaganda, lalo na yung mga magagandang bagay. Para yung memory natin na i-enhance siya, na practice yung brain natin, na nagpa-function siya ng maganda, hindi siya nagiging makakalimutin. Kasi the people who suffer anxiety and depression, nagkakaroon ng forgetfulness. Actually guys, yung iba, sa ibang video ko, i-discuss ko about the personalization. Maraming pagbabago yan guys, na minsan, ano nang nangyari sa akin, yung brain ko parang hindi na ganong nag-function, something like that. So sa mga taong nagkakaroon o nakakaranas ng mga simptomas ng anxiety, then work on recall of your memory. Para yung brain natin na exercise. When you recall something, pag nagre-recall ka, nag-iisip ka ng recall from anong nangyari, anong petsa, na i-enhance yung brain natin. Alright guys, this is a small video for the people who suffer anxiety para ma-train yung brain natin to stop anxiety. Alright guys, thanks for watching and I'll see you guys again on my next video. Bye!